Nang di sinasadya ay nanguna sa klase sa eksamen. Si Cassandra, ang kilala sa pagiging suplada, ay gusto akong maging boyfriend. Pero nang malaman ko yon, gusto ko na lang tumakbo dahil alam ko na sa likod ng supladang Cassandra ay isang baliw. Hindi lang siya malupit at walang puso, kundi baliwala rin sa kanya ang buhay ng iba. Sabi ko sa sarili ko, hindi ito pwede. Agad niya akong sinandal sa pader at hinalikan ng marahas. Naamoy ko ang kanyang bango sa kanyang yakap. Nagulat ako at halos manhid. Dinilaan ni Cassandra ang kanyang pulang labi at ngumiti ng nakakatakot. Ngayon, mag-iwan muna ako ng marka sa'yo. Mula ngayon, akin ka na. Bukas na lang sa gate ng school, mag-usap tayo. Natigilan ako habang pinapanood si Cassandra na papalayo. Galit kong pinunasan ang dugo sa gilid ng aking bibig at tumakbo pabalik sa dorm. Sobrang inis ako dahil bigla na lang akong kinukulit ng isang baliw at gusto pa akong maging boyfriend. Ang malas ko naman ngayon. Nang makabalik sa dorm, nakita ako ng best friend kong si Jomar na nakahiga sa kama. Uy, pare, bakit ang aga mo? Nagtataka niyang tanong. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa library. Kung hindi lang ako nagtitimpi, baka pinagmukha ko na siyang basahan, inis kong sabi. Umupo si Jomar sa harap ng kanyang computer at sinabing, pare, hindi kita ginagarantiyahan, ha? Member yan ng archery club, saka number 1 pa. At saka, kaya kanyang talunin sa lakas ng braso niya. Medyo kinabahan ako at sinabing, hindi ako papatol sa babae. Kinabukasan, dahil weekend, maraming estudyante ang umuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya kakaunti lang ang tao sa campus. 9:00 ng umaga, may isang magandang babae na nakatayo sa gate ng school. Suplada ang kanyang mukha. Dahil sa date na ito, sinubukan ni Cassandra na magdamit ng maayos para ipakita ang kanyang best side. Pero masama ang kanyang pakiramdam dahil 1-0 na, wala pa rin ang lalaki. Agad na may lumapit na bodyguard galing sa men's dorm at sinabing, Ma'am, parang tulog pa rin si Sir Angelo sa kanyang kwarto. Hindi pa siya nagigising. Nang marinig yon, sumama ang mukha ni Cassandra. Agad siyang nagpatawag ng mga kasama at dumiretso sa men's dorm. Hindi nagtagal, nagkagulo na sa men's dorm dahil bigla na lang sumugod si Cassandra. Mabilis itong kumalat pero walang gustong magsalita tungkol dito. Isa ang pamilya ni Cassandra sa mga importanteng investor sa Universidad ng Maynila. Kaya kung magkakasala ka sa kanya, siguradong mahihirapan ka. Kaya kapag nakikita siya ng mga estudyante, umiiwas na lang sila. Maya-maya pa, dumating si Cassandra sa kwarto 312. Binuksan ng mga bodyguard ang pinto at tumabi. Pumasok si Cassandra at sinundan siya ng mga bodyguard. Agad nilang sinara ang pinto. Maya-maya pa, may narinig na ungol galing sa loob ng kwarto. Si Jomar ay ginising at itinapon sa sulok ng kwarto. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa at tinakpan ang kanyang bibig ng tape. Hindi siya makagalaw. Agad na kinuha ng isa sa mga bodyguard ang gunting sa lamesa. Hindi na kailangang sabihin kung ano ang binabalak niya. Lumapit si Cassandra sa kama at tiningnan ako na natutulog ng mahimbing. Ang sarap naman ng tulog niya, sabi niya sa sarili. Maya-maya pa, may marahas na gumising sa akin. Nakita ko si Jomar na nakatali sa sulok ng kwarto. Hindi siya makapaniwala na ginising ako ni Cassandra sa pamamagitan ng halik. Lumapit si Cassandra sa akin at hinalikan ako ng marahas. Kinagat niya ang aking labi at dumugo ito. Sinubukan kong pumiglas pero hindi ko kaya. Hindi nagtagal, sumuko na ako. Nang tapos na si Cassandra, sinabi niya, wala pang naglakas loob na tanggihan ako. Mas lalo akong na-enjoy kapag pumipiglas ka. Umatras ako sa sulok ng kwarto. Baliw ka ba? Dorm ito ng mga lalaki. Umalis ka na, sigaw ko. Umatras ako sa sulok ng kwarto at hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. 5 minuto, gusto kitang makita sa baba, sabi niya. Nang tapos na siya, umalis na siya. Agad na sinugod ako ng mga bodyguard. Sa baba, naghihintay si Cassandra sa kanyang sasakyan. Tiningnan niya ang kanyang relo. May 1 minuto na lang. Agad na binuksan ang pinto ng sasakyan at itinulak ako papasok. Napahiga ako sa kanyang lap. Tiningnan niya ako at sinipa ako sa likod. Gusto mo ba ang trato na iyan? Tanong niya. Wala akong nagawa kundi magbuntong hininga.
Ano ba ang gusto mo sa akin? Susubukan kong magbago, sabi ko. Gusto ko lang magkaroon ng boyfriend na hindi ako tatanggihan, sagot niya. Tiningnan ko siya at sinabing, gawin na lang nating kasunduan ito. Kunwari boyfriend mo ako, bibigyan kita ng kahit anong gusto mo. Tinanggihan ko siya. Nagulat siya. Bakit? Tanong niya. Una, hindi kita gusto. Pangalawa, wala akong pakialam sa mga kayamanan mo. At pangatlo, tiningnan ko siya ng may pagkasuklam, wala akong interes sa mga larong pambata. Sumama ang mukha ni Cassandra at sinabi sa driver na bumalik na sa mansyon. Hindi nagtagal, nawalan ako ng malay. Nang magising ako, nakatali ako sa kama. Sumigaw ako, anong ginagawa mo? Maya-maya pa, lumabas si Cassandra galing sa banyo. Nakarobe lang siya. Nang makita niya ako, umiti siya at sinabing, papasayahin kita ngayon. Pagkatapos ng 1 oras, sumuko na ako. Sige na, boyfriend mo na ako, sigaw ko. Nang marinig yon, umiti si Cassandra at sinabing, dapat kasi, mas maaga ka pang sumuko. Pagkatapos niyang magbihis, sinabi niya, kailangan pa kitang turuan. Gusto mo ba iyon? Hindi ako sumagot. Agad akong sumakay sa kanyang sasakyan. Pumunta kami sa isang shopping mall. Pumili si Cassandra ng isang mamahaling relo para sa akin. Gusto ko sanang tumakas, pero natakot ako. Nang magkasama na kami, sinipa niya ako sa puwet. Gusto kong tumakbo, pero alam kong mahuli niya ako. Sinubukan kong suyuin siya. Sinabi kong, sorry na, hindi ko na ulitin. Nang marinig niya yon, nawala ang kanyang galit. Pumasok kami sa isang tindahan ng relo. Agad na pumili si Cassandra ng isang mamahaling relo para sa akin. Sobrang mahal, halos mamatay ako. Isang itim na card ang inabot niya, at hindi nagtagal, sa kaliwang pulso ko ay mayroon na akong mamahaling relo. Ang dating 500 piso kong halaga ay biglang tumaas sa halos 4 na milyong piso. Talagang napakalaking pagbabago. Pagkalabas ng Rolex, lumapit sa akin si Cassandra at bumulong, ngayon na mayroon ka ng relo, siguraduhin mong hindi ka malilate sa mga date natin. Kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo iyon habang buhay. Napalunok ako sa sinabi niya. Kaya pala binilhan niya ako ng napakamahal na relo para lang hindi ako malate. Ang yaman mo nga naman. Para makatakas agad, itinuro ko ang malayo-layong milk tea shop. Gusto mo bang treat kita ng milk tea? Tanong ko. Tiningnan ni Cassandra ang shop. Bihira lang siyang uminom ng ganoon, pero dahil ako ang unang nag-alok sa kanya, pumayag na rin siya. Sige na nga, sagot niya. Masaya akong naglakad patungo doon at sumunod naman sa amin ang mga bodyguard. Dahil weekend, mahaba ang pila sa shop. Umupo si Cassandra sa upuan sa labas at naghintay, habang ako naman ay pumila para bumili. Sa pagkakataong ito, sinubukan kong tingnan ang paligid para humanap ng pwedeng takasan. Pagkatapos ng 10 minutong pagpila, ako na ang susunod. Agad akong nag-order ng 2 milk tea. Napakamahal, 40 piso ang nabawas sa wallet ko. Pagkaabot ko ng 1 milk tea kay Cassandra, uminom ako agad. Tiningnan ni Cassandra ang milk tea sa kanyang kamay at tiningnan din ang milk tea na iniinuman ko. Bigla niyang kinuha ang milk tea ko. Inumin ko na lang ito, sabi niya. Naglakad kaming 2 sa mall. Nang malapit na ang oras, sinabi ko, mag-DA lang ako. Dito ka lang, ha? Tumango naman si Cassandra. Tuwang-tuwa akong nagtago sa seat. Papunta na sana ako sa ventilation window nang biglang nagbukas ang pinto. Nakita ko si Cassandra na nakataas ang kilay. Saan ka pupunta? Tanong niya. Baliw ka na ba? Nagulat si Marco, ang lalaking na kailangan ko para tulungan. Paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala, sabi ko. Magpapatuloy lang tayo sa plano. Pagkatapos ng ilang oras ng paghihintay at pagpaplano, dumating na rin ang sandali para makatakas. Pinili ni Marco na umakto sa isang lugar kung saan walang kih. Kaya gumawa siya ng paraan para kunin ang loob ni Cassandra, kahit na siya ang pinakaayaw niya. Hindi pa nila alam kung ano ang mangyayari, pero alam nilang hindi sila susuko. Nag-text ako kay Cassandra at sinabi ko sa kanya na gusto ko siyang makita. Ngayon mismo. Kinakabahan at excited ako, hinintay ko si Cassandra sa Mount Panimdim. Alam ni Cassandra na may posibilidad na magkaroon ako ng atraso sa kanya, kaya nag-iingat siya.
Pero hindi ako papatalo. Sa tulong ni Marco, makakatakas ako kay Cassandra at magsisimula ng bagong buhay. Nang malapit na si Cassandra sa lugar, nagtago si Marco sa likod ng puno para masigurado ang kaligtasan ko. Hindi ko talaga alam ang gagawin pag hindi ko kasama ang aking kaibigan. Huwag kang matakot, binulong ko sa aking sarili. Kaya natin ito. Nang dumating si Cassandra, napansin ko agad ang kanyang malungkot na mukha. Alam kong kailangan kong magpanggap. Nagpakita ako ng malakas na loob at tumawag kay Cassandra. Cassandra, kailangan nating mag-usap, sabi ko. Nagulat si Cassandra, pero sumang-ayon rin siya na makipag-usap. Pagkaraan ng ilang minuto na kinakabahan, nakarating na si Cassandra. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Alam ko na ang susunod na mga minuto ay may malaking impact sa kinabukasan ko. Kailangan ko magtiwala sa kaibigan ko Marco. Gusto kong humingi ng patawad, sagot ko. Alam kong nagkamali ako at gusto kong magbago. Hindi sumagot si Cassandra. Tumingin siya sa akin sa loob ng ilang segundo, iniisip kung sasabihin ba niya na nagsisinungaling ako o hindi. Hindi ako sigurado kung kaya kong magtiwala sa'yo, sabi ni Cassandra sa huli. Pero handa akong subukan. Napahinga ako ng maluwag. Nakapasok na rin ako. Maraming salamat, sabi ko. Hindi kita bibigyan. Alam ko ba? Tanong ni Cassandra. Pero hindi ko hahayaang magkamali ka. Nang sabihin yun ni Cassandra, hindi ko alam kung sasabihin ba niya yung totoo o sinisikap lang niya na takutin ako. Alam ko na kailangan kong mag-ingat, pero hindi ko siya papayagang nakunin niya ang kaligayahan ko. Sa gabing yun, sinabi ko kay Cassandra ang lahat na aking nararamdaman. Sinabi ko sa kanya kung paano ko nakikita ang kinabukasan namin at kung paano ko gusto na maging masaya sa piling niya. Nakinig siya sa bawat sinasabi ko. Sana magkatotoo ang lahat ng sinabi mo, sabi ni Cassandra. Pero hindi pa rin ako sigurado kung mapapatawad kita. Alam ko, sabi ko. Pero handa akong magtrabaho para sa pagtitiwala mo. Ngumiti si Cassandra. Alam ko, sabi niya. Alam ko na may pag-asa pa sa ating dalawa. Habang sinasabi yon, kinakabahan ako kung anong susunod niyang gagawin. Alam kong binabantayan kami ni Marco. Ngayon na ang tamang oras. Kailangan kong umarte na para bang sasaya ako sa amin, nang sa ganun ay hindi na ako suspetyahan ni Cassandra. Kinuha ko yung posisyon. Hinawakan ko yung kanyang kamay at sinabi ko, sinusumpa ko na pagtatrabahuhan ko ang ating relasyon at pagtatabauhan ko ang tiwala mo. Tiningnan ako ni Cassandra at niyakap ako. Nagulat ako sa kanyang ginawa pero niyakap ko rin siya pabalik. Yun na ang hudyat para umatak. Nang bigla niyang hinila ang kanyang armas, agad umatak si Marco at napalayo na si Cassandra sa akin. Hindi na naniwala si Cassandra sa nangyari. Sinubukan niya na tumayo ulit para maglaban, pero masyado na siyang nahirapan dahil sa kanyang mga sugat. Sa wakas, sumuko na rin si Cassandra at sinabi na niya na tapos na. Nakagawa na ako ng landas para sa aking kalayaan. Tapos na ang laban na to, sinabi ko sa kanya. Kung hahayaan mo na lang kami na umalis, hindi na namin kayo guguluhin ulit. Tumingin sa amin si Cassandra na parang hindi siya makapaniwala, pero wala siyang choice. Hindi niya kayang talunin kaming dalawa. Sige na, sabi ni Cassandra. Umalis na kayo. Sana hindi ko na kayo makita ulit. Tinalikuran namin si Cassandra at tumakbo. Alam namin na habang buhay namin itong pagsisihan, alam rin namin na tama ang ginawa namin. Kung sana hindi, forever kaming nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa gabing yun, tumakbo kami para sa buhay namin. Naglakbay kami sa buong bansa at nagtago magkasama. Alam namin na ang bawat sandali ng aming buhay ay puno ng hirap, pero alam rin namin na at least, malaya na kami. Sa isang kubo sa tabi ng kalsada, may dalawang nagpupulong sa di gaanong kilalang lugar. Si Jomar, ang aking kasabwat. Ako, si Angelo. Iaabot ko ba kayo ng maleta na mailamang pera? Jomar, sigurado ka ba rito? Baka mapahamak tayo. Angelo, huwag kang mag-alala. May gusto sa akin si Cassandra, kaya siguradong pupunta siya. Biglang may dumaan na kotse sa harap namin. Sa kabilang linya, doon na rin tumigil na si Cassandra. Nang lumabas si Cassandra, hinila niya agad ako. Mahal, sobrang miss na kita. Angelo, miss din kita.
Sabay ko ring sinyasan kay Jomar na sumugod. Gusto kong iligaw yung kanyang paningin para may chance kami na sumugod kay Cassandra. Cassandra, ano ba ang gusto mo sa akin? Angelo, mahal din kita. Habang siya ay nagsasalita, sumugod si Jomar at tinakpan ang kanyang ulo ng isang fertilizer bag para siya'y mahina at hindi makaganti sa amin, ako ay lalaban rin. Cassandra, ano ba itong ginagawa mo? Hinahabol namin si Cassandra, pero sa kasamaang palad para sa amin, siya ay nakatakas. Angelo, pagbabayaran mo ito. Sa ngayon, magtago kami. Si Cassandra, ang aking pagbabayaran. Cassandra, magbabayad kayo sa akin. Sa wakas, nakuha ko si Cassandra, hindi namin siya hahayaan manalo. Hindi namin siya kailangang tapusin ngayon, pero nahawaan ako ng sakit. Nakikita kong galit siya sa amin. Sinubukan namin na umalis, pero naharang na kami ni Cassandra. Cassandra, pagbabayaran niyo talaga ito. Tinawagan niya ang mga security niya. Natakot ako kay Cassandra. Pinagtulungan pa rin namin siya ni Jomar, pero wala pa ring resulta. Masakit na rin ang mga katawan namin. Angelo, Cassandra, pagpasyensyahan mo na kami. Sinipa niya ang dalang bag ni Jomar. Cassandra, isa sa inyo, kunin niyo yung bag na iyan. Masyado kaming natatakot. Walang magawa kundi kunin ang fertilizer bag at isout ito sa aming ulo. Sa tulong ni Jomar, itinakip namin yung bag sa amin. Pagkatapos nun, kinuha niya si Jomar at sinigaw niya sa mukha niya. Cassandra, mas magiging magkaibigan tayo nito, hahaha. Bigla rin dumating yung magandang kaibigan ni Cassandra. Sumigaw siya sa kanyang mga security na dalhin kami sa kanyang villa. Hindi. Wag. Patulong. Sumigaw si Jomar. Binuhat kami ng mga security at dinala kami sa kotse. Sa villa, binuhusan kami ng maraming tubig. Pagkatapos nun, pinagbihis kami ni Cassandra ng babaeng damit. Kinakabahan kami ni Jomar. Hahaha. Anong itsura nyo? Sinabi yun ni Cassandra na maihalong tawa. Napahiga si Cassandra sa kama at sinabi, pagsabihan niyo ako, huwag kayong lumapit sa akin, kundi mapapatay ko kayo, utos sa amin ni Cassandra. Kinakabahan at natatakot, sumunod kami ni Jomar sa kanya. Pagkagising namin, ginawa namin yung mga kailangan gawin tapos na rin yung araw na yun. Hindi ko talaga alam kung kailan kami makakatakas. Sa kotse, biglang tumunog yung telepono ni Cassandra. Cassandra, hello. Ayos ka lang ba dyan? Balita ko kasi wala kang gana dyan. Nung narinig ko yun, naalala ko si Trumhi. Cassandra, sige, sasamahan kita, pero sasama rin sila. Pagkatapos ni Trumhi, bumalik kami sa aming bahay. Pagkatapos nagmadali rin kaming magplano sa Mount Makiling. Ayos na ba ang gamit nyo? Tanong ko. Pinagsabihan na rin nila ako para makatulog. Di ko na kasi kaya yung pangyayari ngayon. Kinabukasan, nagpuntahan si Trumhi at dalawang niya kaibigan. Tapos naglakad kami. Sa Mount Makiling, nahimatay ang dalawang mga security. Ang lalakas ng katawan nila, haha. Cassandra, ano ba yung nangyayari sa inyo? Pagod na rin, nagpahinga muna sila doon. Nagpahinga na lang rin ako, tutal pagod na rin ako. Paggising ko, binuhusan ako ng tubig sa mukha. Galit rin si Cassandra. Cassandra, akala ko magiging ayos na tayo. Ang saya ko nang nagalit siya. Pinagbabayaran ko na kasi siya. Pagsinungaling ka. Sinabi ko yun para maasar ko siya. Kung pwede lang kita mahalin, ginawa ko na, pero hindi kita mahal, sinabi ni Cassandra. Pagkatapos nun, hindi rin kami pinatulog ni Cassandra. Para mapayapa, pinuntahan ko si Cassandra at sumigaw ko na patawarin niya kami. Pagkatapos nun, hindi ko rin alam kung bakit pero nawala na rin sa isip ko yung nangyari dati. Kinabukasan, sinamahan namin si Trumhi bumalik sa aming bahay. Cassandra, ayos na ba rito? Pagdating namin sa bahay, pumunta kami sa labas. Nakita rin ni Trumhi yung mga kaibigan ko. Pero paggising namin, tinutukan kami ng dalawang mga armas sa aming ulo. Nagulat kami. Biglang sinabi ni Jomar na baka makikipaghiwalay ako. Ano daw yun? Hindi. Biglang tumakbo si Cassandra papunta sa kotse. Ano ba yung nangyayari? Bigla sinabi ni Trumhi na magbabayad kami. Sinabi rin niya na ilalayo na nila si Cassandra sa amin.
Bigla, nakipagsuntukan si Jomar kay Trumhi para makalaya kami. Biglang tinutukan kami ng mga kaibigan ni Trumhi, kaya hindi kami lumaban. Pagkasara ng pinto, pumunta kami sa isang walang lamang lugar. Huminto si Trumhi sa isang gusali. Sinabi ni Trumhi na sinasaktan lang daw namin si Cassandra. Pagkatapos inutusan kami ni Trumhi na maglinis. Baka makakita rin kami ng trabaho sa gusali. Pagkatapos nagmadali ko na rin sinabi sa inyo yung nangyari kay Cassandra. Sana magiging mas masaya kayo dito. Mukha niya ay madilim gaya ng langit na ulan. Maghintay ka lang, galit niyang sabi. Sa bilihan ng tiket ng isang resort sa bundok, huminga ako ng malalim at tiningnan ang kakahuyan sa harapan. Hindi ko maiwasang sumigaw, kalayaan, andito na ako. Tumigil ka nga, sabi ni Trumhi na nakasuot ng cream-colored na damit hanggang tuhod. Nakakahiya ka. Tingnan mo, lahat ng dumaraan ay tumitingin sa'yo. Hayaan mo na, sagot ko. Excited lang ako. Tara na, yaya ni Kido na may dalang backpack. Naglakad kami papunta sa kalsada. Trumhi, hanga ako na naitakas mo kami sa bahay. Angelo, nga, para na tayong mga preso doon. Habang kami ay naglalakad, si Trumhi, na may taglay na ganda, ay hindi maiwasang mapansin ng ibang dumadaan. Siya ay may ganda na walang katulad ni Cassandra, ngunit siya rin ay isang magandang dilad. Ngumisi si Guido. Oy, ang dami ng kumakalat na chismis sa universidad. Totoo ba yung kayo ni Cassandra? Trumhi, nga, akala ko totoo. Angelo, ano ba kayo? Sinusundan kaya niya ako? Tumawa si Trumhi. Sana maging masaya kayo. Pagkatapos namin mag-usap, sinimulan na rin namin ang aming pag-akyat. Pagkatapos ng isang oras, napansin ko na kakaunti na lang ang mga tao. Sa daanan, napahinga ako. Dahil hindi ko kasama si Trumhi sa matagal na panahon, hindi ko maiwasang mamiss siya. Umiti ako at sinabi ko sa kanya. Angelo, Trumhi, miss kita. Biglang may lumitaw si Cassandra. Sobrang bilis niya, hindi ko inakala na lalabas siya. Hindi rin ako nagdalawang isip. Tumakbo agad ako. Sa tulong ng kakahuyan, nakita ko na si Cassandra ay sumusuko na rin. Cassandra, humanda ka na Angelo. Nang makalipas ang isang mahabang oras ng pagtakbo, bumaba na rin ako sa gilid ng bundok. May taxi na malapit. Hi! Sa malit po, sigaw ko. Sa gilid ng bundok, nakatitig si Cassandra sa akin. Hindi ko alam kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Baka isipin niya na babalik pa rin ako sa kanya. Malalaman niya hindi pa ako sumusuko sa kanyang kalayaan. Pagbalik ko sa villa, nagsaya ako. Pagbalik ko sa Manila, magiging ayos na rin ang lahat. Sa kabilang gilid ng kakahuyan, hindi niya nakita ang aking mata. Hindi ko rin inakala na gagawin niya yun. Sa sandaling yun, wala akong plano na gawin. Nang pagkatapos ng isang mahabang araw, umabot na rin ako sa gilid. Wala na kayang hihigit pa. Sa gabi, hinintay ko sa labas yung malapit sa daan. Kahit ako'y natatakot, alam ko na babalik siya. Tapos na, sabi ko. Tumakbo ako at humiga na rin ako. Natulog na rin ako. Kinaumagahan, nagpunta sa bahay si Cassandra. Cassandra, sino ka ba na nandito na rin? Hindi ako kayang talunin kahit kailanman. Nung makita niya yun, hindi niya ako pinansin. Sa kanya na paraiso, pero ang sakit pa rin na nasa loob ako. Sa ganong mga araw, nalaman namin ang isa't isa. Pagkakatapos namin maglakad, binigyan namin si Angelo ng malupit na regalo at nagustuhan din niya. Sinabi ko kay Jomar na hindi kami dapat mag-aksaya ng pag-asa para umalis. Sa sumusunod na mga araw, sinubukan ko yung best para makatakas. Isinugal ko ang aking buhay para lang malaya. Pagkatapos, nung makatapos namin yung mga pagsubok, naghintay na lang ako. Pero binuhat na lang ulit ako. Ang sakit. Pagkasira ni Angelo, tumayo na lang kami na may malaking pagkadismaya. Inayos ko yung suot kong mga damit. Pagkatapos nakita ko yung isang taxi. Bigla tumingin ako doon. Sa Maynila po, sigaw ko. Ang babaeng yun. Sinabi niya na nakita niya ako sa loob ng mahabang panahon. Sumigaw siya at hindi ako pinatulog sa loob ng 2 araw. Saan na kaya ako? Tungkol naman sa aking relasyon kay Angelo, nagkaroon na ako ng hindi makalimutan na pagbabago. Nakaraan ng 3 buwan, pinaghanda na ako.
Sinabi ko rin na pwede rin kayo makapunta dito. Gusto ko sana na magkaroon kayo ng masayang relasyon. Mukha ni Cassandra ay madilim gaya ng langit na ulan. Sa wakas makakatakas rin ako. Sa bilihan ng tiket ng isang resort sa bundok, huminga ako ng malalim at tiningnan ang kakahuyan sa harapan. Hindi ko maiwasang sumigaw, kalayaan, andito na ako. Tumigil ka nga, sabi ni Trumhi na nakasuot ng cream-colored na damit hanggang tuhod. Nakakahiya ka. Tingnan mo, lahat ng dumaraan ay tumitingin sa'yo. Hayaan mo na, sagot ko. Excited lang ako. Tara na, yaya ni Kido na may dalang backpack. Naglakad kami papunta sa kalsada. Trumhi, hanga ako na naitakas mo kami sa bahay. Angelo, nga, para na tayong mga preso doon. Habang kami ay naglalakad, si Trumhi, na may taglay na ganda, ay hindi maiwasang mapansin ng ibang dumaraan. Siya ay may ganda na walang katulad ni Cassandra, ngunit siya rin ay isang magandang dilad. Ngumisi si Guido. Oy, ang dami ng kumakalat na chismis sa universidad. Totoo ba yung kayo ni Cassandra? Trumhi, nga, akala ko totoo. Angelo, ano ba kayo? Sinusundan kaya niya ako? Tumawa si Trumhi. Sana maging masaya kayo. Pagkatapos namin mag-usap, sinimulan na rin namin ang aming pag-akyat. Pagkatapos ng isang oras, napansin ko na kakaunti na lang ang mga tao. Biglang may nagsalita na lumalapit sa aming dalawa. Hi! Trumhi, ano ba yan, nagulat mo ako? Tumingin siya sa akin. Trumhi, alam mo ang saya ko, nandito tayo. Biglang may nagpakita si Cassandra sa likod. Cassandra, ano, Trumhi? Ginagamit mo ako lang. Tumalon ako sa galit pero sinaktan ako ni Trumhi. Tumakbo ako agad. Pagkatapos ng ilang oras, nakauwi rin ako. Dahil dito, hindi ako magkakaroon ng bagong pangyayari. Pagkagising ko biglang nandito si Cassandra sa akin. Si Trumhi ay nasa ibang lugar ngayon, baka sinaktan na rin siya. Cassandra, ginagamit niyo lang pala ako. Wala na kaong utang na loob. Hindi ako pwede magsalita, napakatakot ako para magsalita. Tapos bigla ako natulog. Hindi. Magtatapos ito. Pagkagising ko, nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mundo ko. Cassandra, babawi kami sa iyo, palagi. Ilang araw na ang nakaraan simula na nangyari yan sa atin. Wala na ako nagawa kundi sumunod sa kanya. Sana magkatotoo yun, sabi ni Cassandra. Hindi kita papabayaan kailanman. Habang nag-uusap, bigla nagring yung telepono. Cassandra, hello. Trumhi ay nasa linya, gusto niya makita si Cassandra. Kinakabahan, sinabi ko kay Cassandra kung ano ang gusto niya. Cassandra, gusto ko na maging magkaibigan ulit. Biglang kaming nagbiyahe para magkita. Hindi. Magtatapos itong kalokohan na to. Sa loob ng kahoyan, nakita ko si Trumhi. Agad ko sinabi kung ano ang balak ko kay Trumhi. Sa lugar na yan naghintay kami. Lumapit na rin ang taksi. Tapos inutusan kami ni Cassandra na pumunta sa sakayan. Wala kaming gusto gawin kaya sumunod na lang kami. Biglang may nagtutok sa amin. Ano ba yan? Yun pala, naghar si Trumhi ng mga lalaki na humuli kay Cassandra. Trumhi, pagbabayaran yung lahat to. At nag-away lahat ng mga lalaki. Cassandra, tumakbo na Angelo. Tiningnan ko si Trumhi sa mata at tumakbo na. Ngayon, malaya na tayo. Ang totoo ay dapat maging kontento na ako dito. Pagkatapos lahat, ang kinabukasan kay Cassandra ay pwede lang. Sana masaya na ako sa ganito.